Mr. Marcos needs to explain to the people why is he removing Sara Duterte from the composition of the National Security Council at pati si former President Rodrigo Duterte and among others. Ano ang batayan nito? Ano ang kanyang naging sandigan at salalayan? Is there a categorical national intelligence report that Sara Duterte and Rodrigo Duterte are now considered individuals who are threats to our national security? Are they considered enemies of the people and enemies of the state? Sa kanyang social media account, sinabi ni Celis na ang ginawa ni Marcos Jr. ay kahalintulad ng ginawa ng kanyang ama bago magdeklara ng martial law. Si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So, para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direction ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Dagdag pa nito, magkakaroon anya ng magandang pagkakataon ang komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF na rumesbak at magpalakas dahil sa nangyayari ngayon sa NSC. So ang epekto niyan, mas lalong magiging maganda ang pagkakataon at oportunidad para sa CPP, NPA, NDF na mag-rebound at mag-recover because hindi maganda ang nangyayari sa ating national security programs and national security direction and policies. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang mga Duterte at maging si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo patungkol sa nasabing hakbang ni Marcos Jr. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na magmula nang maupo siya bilang ikalawang Pangulo ng bansa ay ni isang beses ay hindi siya naimbitahan ng NSC sa kanilang mga pagpupulong, bagay na pinagtataka ni VP Sara. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Wala pang viewers doon. Putol-putol. Para hindi mawala. Ayan, may isa. Pa-like and share, guys. Daming tao, guys. Signal sa bantang ito. Yes, go na. Kayong malapit sa Maynila dyan, lumabas na. At pumunta na ng Lunita. Ipakita ang suporta. Pakita ang galit sa mga kawatan na hindi natutuwa ang taong bayan sa mga paghaharbat sa mga pundo. Good morning mga kabisdak. Diba? Wala nang malapitan. Kahit PhilHealth hindi na malapitan. Nalapit kayo doon sa Puon, doon kay Tamba, Los. Ayan. Kala mo siyang may-ari ng pera. Kailangan sa kanya dadaan. Pero bigyan ka lang ng karampot. Billions naman yung pondo na nang doon sa kanila. At saka yung mga naguhulog ng mga PhilHealth, ang kawawa. Parang mangilimos na ng tulong kahit ang baluslos. Samantalang hulog nila yon, pinaghirapan nila yon, pinagtrabahuan ang kanilang PhilHealth. Pupunta kay Tambaloslos magmakaawa para bigyan silang pangbayad ng kung anong kailangan nila sa ospital. Ang galing, ang galing-galing. Diba? Grabe na, dagsa na po ang... Suporta lang naman, peaceful rally naman yan. Hindi naman, pakita lang sa kanila na hindi natutuwa ang mga tao. Yun, wala na ho, puno na doon guys. Sa mga nangyari sa ating pundo, mga pundo at sa ating bayan. Loading. Kawawa ng Pilipinas, guys. Sayo? Sige nga. Yan na, bay.
Ang daming tao, guys. Ang mahalaga, may live. Yes, may live kayo. Ang mahalaga ay mahalaga. Pensya na po kayo, medyo manipis yung signal dahil nga pinuputol-putol dahil for security po. Good morning po. Pensya na po sa signal guys, medyo manipis lang po. Pwede pa picture. Sige bay, pwede bay, bisag daghan kayo. Pwede yung picture ani. Selfie na lang tabay. Tol, picture mo na may tol. Ano si ano ba ano? Ayan, good morning. Hello. Grabe, guys. Ang daming tao. Kahit saan iikot. Mahirap talaga yung kausapin din ng work. Lagi tumatampo. Ingat bay. Dagan salamat bay. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members on today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people.